para simulan ang aking pagiging assistant chef dito sa Thailand, pinuntahan na namin ni Kuya Darts ang pinakamalaking fish market sa Bangkok. Kunwari may client siya, he will prepare talaga 2 to 3 days for the party. Paano mo alam kung fresh siya or not? Kailangan kasi hindi pa siya nangingitim. So dapat yung mapula-pula pa siya. Oh, ano Kaya sinabi sabi mo? ko sa kanya, kalahating kilo lang. Ano yung kalahating kilo in Thai? Krung. Yes. Pagkatapos makabili ng karne, vegetables naman. Yes, Kap. Okay, sitbad. Alam mo, hindi ko maintindihan pero parang sobrang mukhang sweet and sweet conversation lang. Hindi, tawad. Now we are all set para sa private home cooking ni Kuya Darts ngayong hapon. At ang nakatokang iluluto ko ay sinigang na baboy. Yummy! Yung private home cooking kasi, ikaw lahat ang magdadala ng mga recipe, na ingredients, tapos doon ka magluluto sa bahay ng clients mo o ng host. Ayoko ng hindi fresh, hindi quality. Ang mga guests, 90% talagang foreigners, mga puti. Das, Yes. tulungan mo ako dito sa bawang. Bawang. Chop-chop ko muna yung bawang. Minimum of 8 courses ang inihahanda ni Kuya Darts sa isang private home cooking, kasama na rito ang starter, main course, at syempre ang dessert. Darts was introduced to me as one of the budding cooks or chefs in Bangkok, and I was looking for somebody who can showcase Filipino food. Whenever I have guests at home, I think I give him a chance to also present his menu. Pwede ako magiging asawa? Boyfriend mo na. Ay, boyfriend mo na. Education ang kursong natapos ni Kuya Darts sa kolehiyo. Pero mas nakita raw niya ang kanyang future sa pagluluto dahil nakuha niya ang cooking skills ng kanyang ina. 2003, August, nung pumunta ako sa Thailand. Hanggang sa nakakuha ako ng magandang eskwelahan na nagbibigay ng free accommodation, libreng pagkain sa tanghalian, ganyan. Higit 2 months akong walang trabaho, umiiyak ako lagi. Nag-a-apply ako, walang tumatanggap sa akin. Hindi ako humihingi ng tulong sa kanila din sa Pilipinas dahil sabi ko, gusto kong patunayan sa kanila na kaya kong tumayo. Bilang anak, wala akong masabi. Mabuti siyang anak. Sa totoo lang, pag siya kasama ko, hindi ako pwedeng akayin ng mga kapatid niya. Gusto niya, siyang may akay sa akin. Ang ginagawa ko noon para makasurvive ako, sa mga kasamahan ko sa apartment, ako ang mamamalengke, ako ang magluluto, ako maglilinis ng bahay. Nakakabili pala ang pinagdaanan ni Kuya Darts dito sa Thailand. Very inspiring! Ang Kamusta po, nagsimula yan bilang 3M's Catering Services. Way back pa, like 15 years dito sa Makati. 2 taon makalipas sa Thailand, nung medyo stable na ako, marunong na ako ng lingwahe ng Thailand, alam ko na kung saan ang market, kung paano mamalengke, binuksan ko ulit yung 3M's Catering Services. So, dumami na rin yung clients ko. Naisipan ko na ipasok yung Pinoy food sa ibang bansa. Kasi, malaki ang edge. Laban lang, Kuya Darts! Ibang level ang galing mo sa pagluluto kaya deserve mo ang pagiging day off winner. Day, busy ako dito, Day. Nagsayaw-sayaw ka pa dyan, Day. Tapos na po, almost done na. Talaga? Yeah! Tingin ko kung okay yan. Okay. Okay? Panalo ka naman palang See? maging assistant. Oo. Pwede na ako. What? Boyfriend lang. Pero, first time ko talaga magluto ng sinigang. Anong lasa kaya? Sinigang by Dasuri Choi. Lasang kimchi? Huh? Or lasang samgyeopsal?
Chinatown. Tama po to? Mga ka-day off. Tama ba, ganyan? Talong sa Thailand, kulay green. Ready to serve na ang katakam-takam na mga putahe ni Kuya Dards. Paghihirap ko bilang isang chef o kung ano man yung narating ko ngayon, proud ako na para sa pamilya ko. Napaka-supportive niyan tito. Marami na siyang naitulong at naibigay sa akin, lalo na nung nasa bangko ako. Sa dami na ginagawa ko, nakakapag-day off pa ba ako? Parang hindi na. Kasi tanggap lang ako ng tanggap ng kliyente.